May paraan ng pag-ibig na bulagin tayo. Minsan, pinapasilaw tayo nito sa alindog, kagupuhan at matatamis na pangako, kahit malinaw na ang mga babalang senyales. Sina Beatriz Cuatro at Cristina Lunan ay parehong umibig sa mga lalaking kaakit-akit. Mga lalaking kayang magpalingon ng ulo, mga lalaking kayang magpatibok ng puso. Ngunit may iisang kapintasan ang pareho nilang minahal. Ang walang tigil na paglalasing. Lea! Gising ka pa ba? Lea! Lea! Gising ka ba? Miss mo ako? Ano ba yan? Lasing ka na naman? Hindi lang, celebration lang ito magtatropa. Hindi lang naman to. Isan lang naman. Ilang celebration na ba? Nakapagod na ganito. Okay ka talaga, lahat na lang sa'yo issue. Hindi issue ang pag-alala. Ang point ko, pagod na ako. Araw-araw na lang tayo ganito. Mahal mo naman ako, di ba? Oo! Mahal kita! Pero hindi sapat ang mahal lang. Nasasaktan na ako. O ano? Derma ka na naman. Ganyan ka naman palagi. Bea, nakita ko yung boyfriend mo. May kaaway na naman sa kalsada. Ano ba yan? Ano pa bang bago, te? Ikaw ba nagsasawa? Te, kung alam mo lang. Alam ko ba dyan? Ay nako, Bea. Hindi mo siya kayang baguhin kung ayaw niya. Piliin mo naman yung sarili mo. Saan ka naman pupunta? Masyado na tayo nasasaktan. Mas mabuti pa, piliin muna natin yung sarili natin. Love? Sabi mo diba, pag magpapakasan na tayo, magbabago. Love, oo naman. Ikaw ang dahilan. Pag-asawa na kita, sila ng warkada. Saan ka na? Si Cristina naman ay nanatili. Naniniwala siyang kayang ayusin ng pagmamahal ang sinira ng alak. Inakala niyang sapat ang pagtitiis. Kasing ka na naman? Ano ba? Ano ba? Ano ang problema mo? Ha? Ano problema mo? Hindi ka na kasi nagbabago! Ikaw na pa may kasalanan eh. Paulit-ulit na lang, ha? Ikaw, Lagi ikaw ang ka may na kasalanan. lagi! Ano? Ha? Dami mong problema, ang dami mong sinasabi. Simula pa lang ganyan ka na. Pagod na ako! Pagod? Anong pagod? Gulo mo. Iba ang kwento ni Cristina.
Lumala ang paglalasing. Ang pagtatalo ay nauwi sa pananakit. Ang pag-ibig ay napalitan ng takot. Hi, Han. Uy, good evening, Hal. Kamusta yung hangout mo with friends? Okay lang. Masaya. Ano yan? Yung favorite mo? Sarap naman yan. Lumipas ang 4 na taon. Si Beatrice ay nagigising sa piling ng isang taong gumagalang sa kanya. Hindi perpekto ang kanyang kaligayahan, ngunit ito ay ligtas, matatag at totoo. Christina, tamang pinili mo, research ka dito. Tandaan mo, ang pananakit, Hindi at pagmamahal, may batas na pumuprotekta sa'yo. Akala ko panik, kaya ko siyang piipin. Akala ko panik, kaya ko pa. Hindi ko na talaga kaya. Christina, you've shown enough courage. You've shown enough courage sa paghihimo pala ng tulong. Huwag kang matakot. Sasamahan ka namin sa proseso. Ang pananatili sa maling tao ay maaaring magdulot ng habang buhay na sakit. Hindi lahat ng pinipili nating mahalin ay dapat nating panatilihin. Ang pag-alis ay hindi kahinaan. Ito ay katapangan. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ang siya pang magliligtas sa atin. Ang kwento ni na Beatrice at Christina ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa mga desisyong ginagawa natin para sa ating kinabukasan. Sa buhay, tulad ng sa pagnenegosyo, mahalaga ang tamang pagdedesisyon. Hindi sapat ang puro pangako at pag-asa. Kailangan nating tingnan kung ano ang tunay na nangyayari. Ang taong may entrepreneurial mindset ay marunong mag-isip para sa pangmatagalan. Hindi siya nananatili sa sitwasyong paulit-ulit siyang nasasaktan o nalulugi. Marunong siyang umiwas sa maling panganib at pinipili niya ang mas ligtas at mas makabubuting landas. Pinili ni Beatrice ang kapayapaan at respeto. At doon nagsimula ang mas maayos at mas matatag niyang buhay. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang puhunan natin ay ang ating sarili at ang ating kinabukasan. Bawat paghingi ng tulong ay masakit na paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay mga desisyon. Ang pagpili kung sino ang lalayuan ay kasing halaga ng pagpili kung sino ang pananatiliin. Dahil kung minsan, ang pinakamatapang na anyo na pagmamahal ay ang marunong bumitaw.